Pagkatapos kong sumakses sa pangunguha ng sea urchin, susubukan ko namang mangisda. Sa sobrang yaman ng tubig dito sa Pagbilao, dito lang banda sa may gilid, may makukuha na raw isda. Pero hindi nga lang kalakihan. Medyo parang dilis level lang. Tara! Silver sides o guno ang tawag sa mga isda na nahuhuli sa Pampang. Ang haba nito, umaabot ng 2 to 4 inches. Ayan na, nakikita ko na sila! Kakuha ka lang dito? Opo, ilangin ko patabi. Ay, ang dami! Huwag kayo lalabas! Teka kuya, baka mamaya lumusot sila sa ilalim. Sa pangunguha ng mga guno, kailangan dahan-dahan ang paglalatag ng lambat. Kapag nabugaw kasi ang mga guno, maaaring lumusot ang mga ito sa ilalim ng lambat at makatakas. Kasi doon sa ilalim, may mga bato-bato siya. So kahit na harangan mo sila ng lambat, papasok lang sila doon sa loob ng bato, tapos iilalim sila ng ganun para mag-underground yan sila. Meron pa sa loob, kuya. Ayan o. May naiwan pa, pero wala. Kakaunti na yan, kuya. May tatabi rin, no? Nandun sila lumipat na. Nadengoy kami. Lipat. Lipat tayo. Hindi tayo nagtagumpay sa una nating subok. Pero hindi tayo susuko. Parang wala. Teka, ayusin ko kung sabi dito. Habang inaayos namin ang lambat, may mga box jellyfish o salabay na lumapit sa amin. Ala! Bigya! O hindi ba delikado to, kuya? Ang box jellyfish ay isa sa pinakadelikadong klase ng dikya. Kaya naman kailangan ng ibayong pag-iingat. Ay, sus Mariose! Abi na pauli namin! Teka, nandito nagtatalunan! Daming dikya eh! Yeah! Dami namin nakuha ganito. Dapat yung isda kinukuha. Ito isda. Sa ikatlo naming subok, lumipat kami sa mas malalim na bahagi ng dagat. Si Janjan maingat na inaalis ang mga salabay na lumalapit sa amin. Talaga namang napaka-challenging nito dahil delikado ang mga kamandag ng salabay. Bukda, dami dali. Marami! Marami. Sige, dami. Dali. Sige! Hey. Dami-dami ito. Ayan, ang dami! Sige! Hey. Ay, baka lumulusot! Hey. Teka, huwag kayong lumabas! Ang daming salabay eh. Tanggalin muna natin yung mga salabay. Isda lang gusto namin. Ayaw namin ng salabay. Matapos ang tatlong subok sa paglalatag ng lambat, sumakses din tayo sa pangunguha ng guno. Ang mga nakuhang guno, diretso na sa kusina. Mas sasarap pa raw ito kapag ginawang torta. Ang gagawin namin ngayon ni Ate Jacqueline ay tortang guno. Pero bago ninyo gawin yan, kailangan talagang himayin ninyo yung... Tatanggalin po yung lahat ng tiyan. tatanggalin yung ulo
tatanggalin yung lahat ng Kakaliskisan tinik. Kakaliskisan? Opo, kinakaliskisan po Oh, siya. Lord. Opo, Ang yan po liit siya, nito ma'am. para kaliskisan? Opo, na kinakaliskisan po para hindi po matalas yung ano. So tatanggalin yung mga bituka, Opo, ma'am. tapos tatanggalin ng kaliskis, tapos hihimayin niyo po, tatanggalin Yes po. niyo ng tinik. Napakahirap naman. Pero masarap naman po talaga Pero siya, masarap ma'am, pag naman. So, naluto na. ito po yung guno na natanggalan na ng ulo, ng kaliskis, at saka ng bituka at ng mga tinik. Opo. Wow! Boneless na po siya. Boneless na. Ang hirap na nga mag-boneless ng bangus. Ang laki na nun. Eto, binuneless. Maliit po. Ganito kaliit. O, ang hirap. O, sige po ate. Gawin na natin itong tortang guno. Sa isang bowl, paghalu-haluin ang mga nalinis na guno. Lagyan ito ng kamatis, seasoning, paminta, asin at harina. Tapos isang itlog po. Isang itlog. So parang ang ipa-fried chicken nyo to, pero Yes parang fried guno. Crispy Mix guno. lang po. Yes Parang po. gano'n ang peg. So except for the tomatoes, parang pareho siya ng timpla ng fried chicken. Yes po, ma'am. Ito na po siya pagka na-mix na po yung mga ingredients. Tapos ipiprito. Yes, ma'am. Bukod sa sa torta, ano pang luto ninyo sa guno? Kilaw po, ma'am. Ay, Mas sarap masarap po ang din. kinilaw niyan. Sige te, magluto ka dyan. Kakaliskisan ko tong mga guno. Nakakatawa yung ang laki-laki ng kutsilyo ko para sa napakaliit na isda. Mas masarap po ito pag medyo toasted. O sige, toasted natin. Ipa-toasted natin siya habang nagkakaliskis. Ipiprito lang ito hanggang sa maging golden brown. Bukod sa torta, perfect din daw ang guno kapag kinilaw. So ngayon naman gagawa kami ng kinilaw na guno. Sa paglilinis ng guno, kinaliskisan, ngayon ang gagawin natin, tatanggalin natin yung ulo. Pag hinila mo, lalabas na rin dire-diretso yung bituka. Tapos, pisilin nyo po yung tiyan niya para lumambot at ma-flatten at mabuksan nyo siya. Kasi kapag nabuksan na natin siya, susungkitin natin yung kanyang tinik. Tapos, konting hugas. Kung anong daling hulihin ito napakahirap naman iluto. Ito na ata yung pinakamaliit na isdang nalilis ko. Natanggalan ng bituka. Pagkatapos ng mabusisi at matrabahong paglilinis ng guno, huhugasan lang ito sa suka at sa kababanlawan ng tubig. Titimplahan ito ng asin, paminta, pampalasa, sibuyas, luya, sili at suka. Ito po yung parang version po natin ng sashimi, 'di ba? Dito sa Pilipinas. Sa Spain naman, ang tawag dito ay ceviche. Dito, kinilaw. So, hindi na ito niluluto kasi yung isda, maluluto siya sa acid ng suka. Yan na yun. Yan Okay na na po. to. Opo. Babad lang pong konti. Babad lang ng konti. Ayos. Okay. Handa na po ang dalawang uri ng guno, tortang guno at kinilaw na guno. Tikman na natin. Hindi ko muna isasawsaw sa suka. Crispy. Sarap pa. Uy, ang sarap naman ko. Sakto lang yung alat niya. Pero baka mas masarap pa kapag sinawsaw sa suka. Masarap siyang isawsaw sa suka kasi nanuneutralize niya yung alat. Kasi yung mismong guno, may natural na siyang alat. Tapos nilagyan pa nung parang breading powder. So, may alat din yun. Perfect siya kapag may may suka. Feeling ko pwede rin ito sa ketchup. Okay pala yung guno, kahit maliit. Sarap siya. Sarap. Panalo to. Sarap nito. Champion to. Sarap ng timpla. Tsaka walang kalansa-lansa. Sarap.
Thank